Mami Annex, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga sandaling nagbangayan ng aking ina at si Catherine sa araw na iyon, Mami Annex. Kaya? Ay, aba Catherine, kung ayaw mo sa luto ko, magsalita ka ng maayos. Hindi yung nagmamalaki ka pa. Hindi ganyan ang tamang pagtrato ng isang ina ng iyong kabiyak, Catherine. Dapat magalang ka. Dapat marunong kang mananalita sa akin. Hindi yung nagmamalaki ka pa. Ikaw nang kayo na ngayong pinaghandaan. Iinsultuhin mo pa yung inihanda ko. At bisita ka lang dito. Inihanda ko yan para sa inyo. Para sa anak ko dahil paborito niya yan. Ma, pasensya ka na. Nabigla lang si Catherine. Hindi niya sinasadya ang mga sinasabi niya, ma. Dexter, hindi ako nabigla. At totoo naman di ba ang sinasabi ko? Na ayaw niya sa akin dahil isa akong single mother? Narinig ko kagabi ang pinag-uusapan niyo. Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Kaya, sige na, sabihin mo sa akin ngayon. Di ba ayaw mo sa akin? Bakit ka ba ganyan mananalita sa akin? Hindi mo naman ako kalaban, Catherine. Maglagay ka naman ng hiya sa mukha mo. Nandito ka sa pamamahay ko. Nandito ka sa bahay namin. Nakisilong ka kasama ng anak mo. Gusto kong kilalanin kita bilang kabiyak ng aking anak. Dahil balang araw mawawala ako dito sa mundo, ayaw kong alipinin mo siya. Gusto kong makilala ka kung gaano mo kamahal ang aking anak. Kaya kung wala kang respeto sa akin na siya nagpapalaki sa aking anak, ay hindi ka nararapat dito sa pamamahay na to. At hindi ka nararapat sa anak ko. Narinig mo yun, Dexter? Kung paano siya magsasalita sa akin? Ganyan ba ang babae na hindi harap mo sa akin upang ipaglaban mo dito sa akin? Ha, Dexter? Wala akong problema, anak. Kung yung babaeng yan ay may anak na. Dahil naintindihan ko ang sitwasyon niya. Pero, masama ang ugali niya, anak. Mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka, Dexter. Akala ko dyan. Catherine, pagpasensyaan mo na yung mama ko. Pagpasensyaan mo na. Nanay, alis na lang tayo dito. No, Jinjin. Pagpasensyaan nyo na yung mama ko. Matanda na kasi. Kayo na lang ang umunawa. Dexter, nakilala mo naman ako na ako isang single mother, di ba? Tinanggap mo ako, hindi ba? Sinabi mong mahal na mahal mo ako, hindi ba? Pinangakuan mo ako ng kasal, hindi ba? Nanahimik ako doon sa probinsya namin. Niligaw-ligawan mo ako. Nagtiwala at naniwala ako sa mga pangako mo sa akin at sa anak ko. Di ba sabi mo pakasalan mo ako, di ba? Pero hindi mo sinabi sa akin na may dragon ka pala na ina. Kung ganito lang din lang, Dexter, haalis na kami ng anak ko. Hindi na kami titira dito. Hindi, Catherine. Aayusin ko to. Huwag kayong aalis, ha? Dito lang kayo. Mahal na mahal kita, Catherine. Mahal na mahal kita. Aayusin ko ang gusot na to, okay? Okay? Huwag ka na umiyak. Ma, buksan mo yung pinto, ma. Mag-usap tayo. Ma. Pasok. Ma, huwag ka na mag-alit. Pagpasensyaan mo na lang si Catherine. Ma,
Ay, ewan ko ba sa iyong bata ka? Hindi naman ako nagkulang sa pagpangaral sa iyo. Ang gwapo-gwapo mo, anak. Ang bait-bait pa. Hindi ka deserve na magkaroon ng ganyang klaseng babae sa buhay. Anak, hindi pa huli ang lahat. Mag-isip-isip ka. Nasaan na ba yung magaling mong nobya, ha? Nasaan na? Namasyal sila, ma. Kasama si Jinjin. Mamaya pa yung hapon darating. Anak, nakikita ako sa nobya mo. Masyadong mataas ang pride. Masyadong matapang. Hindi marunong tumanggap sa pagkakamali. Hindi marunong rumispeto. Kapag ang babae, anak, ay hindi marunong gumalang sa ina ng kanyang nobyo, hindi ka ganun kamahal niya. Iiwan at iiwan ka rin niya, anak, kapag ikaw ay dihado na sa buhay. Kaya pag-isipan mong mabuti. Huwag mong hayaan, anak, na diktahan ng puso mo ang iyong isipan. Anak, napakagwapo mo, anak. Paulit-ulit ko yang sabihin. Maraming babae dyan na deserve para sa'yo. At yung babaeng yun, walang galang at respeto. Ma, naintindihan ko yung ibig mong sabihin. Pero, pwede ba, ma? Bigyan mo ng isa pang pagkakataon si Catherine. Isang pagkakataon, ma, para sa akin. Please, please, ma. Anak, wala namang problema sa akin. Ang inalala ko lang ay ikaw. Dahil ikaw naman ang makikisama sa kanya. Balak mo ba siyang pakasalan, anak? Oo, ma. Mahal na mahal ko talaga si Catherine. Hindi ko kaya mawala siya sa akin. Kaya, bigyan mo ng yung isa pang pagkakataon, ma. Please. Ay, anak. Kung yan na pala ang plano mo, ay wala na akong magawa. Pero ito lang ang tandaan mo, ha, anak? Na ang pag-aasawa ay hindi yan parang kanin pag naiinitan ay iluluwa. Hindi yan damit pag nasisikipan, pwedeng palitan. Yan ay panghabang buhay. Kaya kilalanin mong mabuti si Catherine kung siya ba ay karapat-dapat at nararapat bilang maging asawa mo, anak. Dahil nag-alala ako sa ipinakita na pag-uugali ni Catherine. Ngayon pa nga lang nakakakilala lang namin. Kung umasta na siya, ay napakataas ng pride. Napakataas mananalita, walang galang at respeto sa akin. Nag-alala ako na balang araw hindi natin alam kung ano ang takbo ng panahon, anak. Paano kung mawalan ka na ng trabaho at wala ng kita? Mag-i-stay pa kaya sa iyo si Catherine? Yan ang lagi mong tandaan, anak. Mahal na mahal kita. At ayaw kong masasaktan ka dahil sa pag-ibig na yan. Huwag kang magpabulag dyan. Basta lagi mong tandaan. Lagi mong tandaan na huwag mong hayaan na ang puso mo ay magdidikta sa takbo ng utak mo, anak. Lagi mo yan tandaan, ha? Opo, ma. Tatandaan ko po yan. Maraming salamat, ma. Maraming salamat. Oh, paring James. Kumusta ka na? Uy, parang Dexter. Okay naman. Ikaw, kumusta na? Aba, balita ko may binabahay ka ng single mother dyan sa bahay nyo. Oo, pre. Si Catherine, napamahal eh. May hingin sana akong pabor sa'yo, pre. Aba, kaya pala bumisita ka dito sa hospital. Ano namang maipaglilingkod ko sa'yo, pre? Kumusta na pala si tita? Okay naman si mama.
Eh, meron sana akong ipagawa sa'yo, pre. Kung papayag ka. Kahit ano. Basta hindi lang ako papatay. Alam mo naman, doktor ako. Bumubuhay ng tao. Tumutulong sa may mga sakit. Hindi pumapatay. Ano bang gusto mo? Basta wag lang doon, ha? Hindi. Hindi. Bala ko kasing pakasalan si Catherine. Ito ang senaryo na gusto kong gampanan mo. Aba, sige. Sabihin mo. Ano yun, pre? Ganito ang gawin mo, pre. Makinig ka, ha? Aha? Ganun ang gawin ko? Sige. Sige, pre. Akong bahala. Huwag kang mag-alala. Sige. Salamat, pre, ha? Aalis na ako. Salamat talaga. Ano ka ba? Para saan pa pagiging best friend natin kung hindi kita tutulungan dyan sa problema mo? Akong bahala dyan. Gagampanan ko yung hinihiling mo. Kaya rest assured, pre. Sige, pre. Ingat ka. Salamat sa pagbisita at pasensya, ha. Hindi kita imbita sa restaurant. Naka-duty pa ako dito sa hospital, Hanggang dito lang muna tayo sa kantin. Pasensya ka na, pre, ha. Walang problema, pre. Okay na okay ako. Wala talagang problema dahil naintindihan ko yung trabaho mo. Pasyente muna bago gala, di ba? Ay, salamat talaga, pre. Sige, pre. Alis na ako.